everyone, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Ito po si Char Ching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so heto guys yung ating mga water propagation dito sa ating plant track. So ayan, sobrang malikabok na yung ating plant. So, yan, at okay naman po yung mga natin dito, propagation. Kaya lang, heto, at sobrang daming alikabok. So, yan, at dehydrated na din yung ating plant. So, heto yung inhintay ko. Pag medyo dehydrated na yung ating plant, ay saka ko sila binibigyan ulit ng water. So, ngayon, dahil hindi na maganda tingnan yung ating plant, so heto yung gagawin ko ngayon. Lininisan ko sila. Maglilinis ako ng ating propagation kasi ayan, hindi na maganda tingnan yung ating plant. And then ayan, sobrang dikit na dikit yung alikabok sa ating mga plant. Sobrang malikabok sila dito guys kasi dito sa aming location ay mahangin. So yan, at kitang-kita naman po yung resulta na sa sobrang hangin yung alikabok ay ayan, dikit na dikit sa ating mga plants. So nag-ano to guys, nag-start ito nung mahangin na talaga dito sa aming location. So mga ilang araw na sobrang lakas ng hangin. And then yung ating mga plant dito ay ayan, sobrang maalikabok, hindi na maganda tingnan. So ang gagawin ko ngayon, ayan, and then ang iba dito ay na sunburn sa sobrang init. So ang gagawin ko ngayon ay tatanggalin ko yung ating mga plant and then huhugasan ko sila lahat at tayo lagay ng tubig. So ito na yung ating mga mini bucket. Ayan, dinala ko na sila dito sa loob para mahugasan natin and then malagyan na din ng water kasi ayan, sobrang tamlay ng ating photos. Ito ay lang naman to, parang enjoy or parang halo silang enjoy and then pearl and jade. And then meron din heto. Ayan, lumiliit yung nila guys, yung dahon. Pag lang sila, nakalagay sa water. So hindi ko sila tinanim sa soil kasi lagi pong na overwater and then nagka stem rot yung ating mga puto. So ngayon aalisin natin yung mga alikabok kasi ayan maalikabok yung ating plant. Hugasan ko lang. So madali lang naman siyang matanggal. Ayan. Ayan, para malinis na din sa loob. So medyo na siya, nakadikit na siya sa yung roots. Ayan, na siya, nakadikit. So hindi na siya madaling matanggal. So ganyan siya. Ayan, nakadikit na siya. Ayan. So lilinisan lang natin para maganda tingnan yung ating plant. Linisan na din yung linisan ko na din yung bucket.
para ayan, natanggal na yung ano niya, yung kanyang paint. So ayan, okay na to. Ayan, maganda kasi tingnan pag naka lang sila, water, nakababad sa water. So mga water propagation to, pero hindi ko na siya tinanggal kasi ayan, okay naman sila sa water. Ayan, aayusin lang natin to, biligan or ano na. So ayan, nakadikit na siya guys, hindi na siya mahulog. So last year natin to na project, hindi ko na matandaan kung anong buwan, pero last year lang to. Ayan, madali lang siyang linisan. Sobrang mahangin kasi ngayon dito sa aming location, kaya yung ating mga plant ay madali lang kapitan ng alikabok. So napalinis po na tawag doon, na pa-emergency cleaning or anong tawag doon. So ganyan lang siya So yung mga halaman natin ay na last 2022 yung mga plants natin, 2021 pandemic time. So matagal na sila, hindi lang sila lumalaki or hindi sila masyadong dumadami kasi minsan pag tag-init nasusunog yung ating mga plant. Kaya naglagay tayo ng net dun sa ating propagation area. So mamaya magiging magiging alive sila ulit. So ayan, cute. So tinanggalan ko lang ng dry leaves. So ito parang parang pearl and jade, and then may halong enjoy. So nakakalito yung ating photos, nakakalito sila, yung pearl and jade and saka pearl and jade and enjoy, nakakalito. So ito, nakuha natin to sa Japan Surplus. Yan, nakadikit na yung yung roots, nakadikit na sa kahoy. Ayan, parang na sila, parang bonsai kasi yung dahon maliliit. Ayan. So mamaya ibalik natin sila doon sa nila, pwesto. Mga cuttings to galing dun sa ating hanging plant. So dito na natin sila nilagay. Before, ang nakatanim dito ay cactus. So medyo nangayayat yung ating mga cactus. So nag-change tayo ng plant. Ito, tanggalin ko ito mamaya. So ito siya medyo mataas. So mamaya natin yan, i-cut natin. Ayan nakadikit na siya, hindi na siya matanggal, nakadikit na siya. Yung roots nila nakadikit na sa bucket.
So, ganito lang maglinis ng plant para mabilis, and then malinis talaga lahat. Malinisan lahat. Kasi pag pag pahid-pahid lang, so hindi natatanggal yung mga alikabok. So, pag ganito, mabilis, and then natanggal talaga lahat. So, ayan siya, oh. Pag ganito, pag water propagation or nakalagay lang sila sa water, lumiliit yung nila, dahon. So, hindi sila lumalaki. Unlike sa pag nakatanim sila sa soil, lumalaki yung dahon. So, ito na siya, lumiit yung dahon nila. Okay lang kasi maliliit naman yung bucket natin. So, okay lang yan. So, yung nakalagay sa plastic bottle natin na naka-water propagation dun sa plastic bottle. Hindi ko siya malinisan kasi medyo mahirap tanggalin yung plastic bottle. So, inayaan ko na lang sila dun. So, nag-a-add lang tayo ng water para hindi sila ma-dehydrate. So, eto lang naman, madali lang siyang tanggalin dun sa niya, lalagyan niya. Nakahang lang siya sa wire. So, yan. So, malapit na tayong matapos. Isa na lang. Afternoon sun yung nare-receive nilang sunlight, kaya sobrang init din na area. Kaya chine-check ko minsan yung water kasi madali lang siyang maubos. So, mabilis siyang maubos yung tubig. Pag nakatama yung sobrang init kasi din na area. So, madaling maubos yung yung tubig niya. So, ito na sila. Ayan. So, di ba maganda na tingnan yung ating mga plant. Will drain malinis yung ating ginamit na. Ayan, meron na silang water. So, ibabalik ko na sila dun sa nila, sa kanilang area para bumalik yung sigla ng ating plant para makareceive sila ng sunlight. So, hindi naman sila direct sunlight. Ito sila ay lang, parang partial shaded area, partial lang, sunlight yung nakukuha nila, pero sobrang init. Ayan, so kailangan check lagi yung water ng ating plant para hindi sila tuluyang mag-dry. So, heto at malinis na po yung ating halaman. So, ito na, nabalik ko na yung ating mga plant dito sa ating plant rack. So, yan, sobrang maganda na tingnan yung ating mga plant dito kasi ayan, hugasan na natin sila, and then ayan, meron ng tubig. Ayan, so medyo may tagas yung isa. So, yan sila, and then ayan, obserbahan ko pa to ng ilang oras kung magiging alive sila ulit kasi meron ng water yung ating mga plants. So, yan, at medyo maliwalas na tingnan yung ating mga plant kasi nakaligo na sila. Yan, nalinisan na natin sila. Mas maganda pag hugasan talaga yung ating plant kasi pag punas-punas lang ay hindi po
matatanggal yung mga alikabok. So yan, at medyo malinaw na tingnan. Ayan, malinis na tingnan yung ating, or malinis na talaga yung ating mga plant dito sa ating plant rack. Ito yung ating mga water propagation na nakalagay po sa ating mini bucket. So yan guys, yung update sa ating mga water propagation sa ating mini bucket. And then update sa ating mga nadiligan nung nakaraang araw. Ayan, so heto na sila, yung ating mga variegated Gymnocalcium. Sorry. Heto, at medyo dry na, kaya itry nating i-brush yung ating plants. So ito ay binabrush ko after na mabasa, kasi ayan, sobrang ganda nito guys pag na-brush siya. Kitang-kita yung pagka-white ng kaniyang balahibo. Ayan, so before ay sobrang fluffy nitong ating cactus, kaya nung nabasa to, na siya dito na ambunan, ay ayan, na na siya, naglagas yung kaniyang balahibo. So yan, at medyo okay na yung ating plant. So yan, at na-soak and dry natin sila nung nakaraang araw. So ito, at pinapatuyo natin yung ating plant, and then ayan, binabrush ko sila para bumalik yung pagka fluffy ng ating cactus. So yan lang yung ginagawa natin sa ating mga cactus, kasi maganda tingnan pag kitang-kita yung pagka fluffy ng ating cactus. So heto din, binabrush ko din to. Heto yung merong scales, so tatanggalin ko yan mamaya. So yan lang yung ginagawa natin sa ating mga cactus dito sa ating munting garden. So hindi naman siya palagi kung ginagawa. So kung kailangan lang, ayan, and then check natin yung ating mga cactus, kasi lapitin sila ng scales. Pag hindi to naagapan ay namamatay yung ating mga cactus. So yan yung iniiwasan natin dito sa ating munting garden, na maubos yung ating mga variegated Gymnocalcium. So yan yung update sa ating mga variegated Gymnocalcium dito sa ating terrace. Then heto na guys yung aking mga for sale. So naitanim ko na sila. So mga na to, more than 1 week. So ganyan na sila kalulusog. So mamaya ay didiligan yung mga natin for sale. And then heto, at nailipat ko na po yung ating makulata. So ganito na siya kalash. So pa natin siya dito, stable. Ayan, sobrang na niya, makapal. So ito ay medyo matagal na din dito sa ating munting garden. And then ngayon ko lang siya nailipat, kasi ayan, lush na yung ating makulata. Ayan, nadiligan ko na din to. So yan yung mga bago nating tanim na cactus
Ayan sila mga 24 pieces. And then, ayan. Mag-water lang. Konting lang to. Konting dilig. Kasi, bagong tanim sila. So, 1 week. So, na to, mga 3 times ko na sila nadiligan. Konti lang yung binibigay ko na water sa ating mga bagong tanim na cactus. So, dito ay afternoon sun yung nare-receive ng ating mga cactus. Sobrang na dito, intense yung init na nakukuha ng ating mga cactus. So, yan sila. 25 lang to, hindi ko na itanim ang iba. Kasi kulang pa tayo ng space. Yan, inaayos ko pa yung ating mga plant dito sa ating terrace kasi ayan, dami nating kailangan na i-propagate. So ganito yung ginawa ko, nag mix. And then yung nilagay ko na dito top dressing ay yung coco hash na ayan, hindi na ako naglagay ng stone kasi heto yung mas okay dito ang coco hash kasi ayan, coco hash, coco fiber, halo-halo na to. Kasi yung ating, yung location nila ay, yung area dito ay sobrang intense yung init. So, pag naglagay pa tayo ng bato-bato ay mainit na. Sobrang mainit na yung soil ng ating bagong halaman. So, ganyan lang ako magdiligay. Konti-konti lang. Kasi wala pa sila masyadong ugat. Kasi yung ugat nila ay super dry. So, yan. At madali lang ito mag-dry. Kasi yung gamit natin na soil dito ay naglagay tayo ng coco fiber, coco hash. So, yan. And then, yung ating bagong dito, gagawing dish garden. Di ko pa siya natapos. And then, update sa ating natin dito yung seeds. So medyo okay na. So yan lang guys yung update sa ating mga bagong tanim na cactus. Ito po yung ating for sale. So yan. At medyo naman sila okay, wala naman pong nag-dry and then wala pong nagka-root rot. So yan po ang update sa ating mga plant dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.